Leo, July 23, August 22. Tignan natin ang kaplaran mo ngayong taon. Una, mensahe. Mensahe para sa January at June. January, February, March, April, May at June. Sunod naman mensahe para sa yung July to December. July, August, September, October, November, December. Unang mensahe para sa iyong January to June. Ito ay sumisimbolo sa iyong celebration. Magkakaroon ka ng celebration ngayong January to June. Sinisimbolo nito ang celebration sa iyong emosyon, mga pag-ibig, pamilya. Ang January mo ay sumisimbolo sa iyong pag-uusbong sa iyong mga ambition sa buhay, passion na mga iniisip. Ibig sabihin lalago lahat ng mga gagawin mo ngayon January. Ito ang sinasabi ng baraha sa iyo. Sumisimbolo ito sa iyong confidence, independence, social butterfly, mga kagandahan, courage, determination na mangyayari sa iyo ngayon January. At February naman, magkakaroon ka ng isang pagbabago sa isang lugar na kailangan mong umalis sa isang lugar para sa iyong pagbabago ngayong February. Tumutukoy ito sa iyong sudden change, upheaval, revelation, awaken of freedom. May malaking pagbabago sa iyo na darating sa February. Kalayaan. Kung meron ka mga problema dito sa mo sa isang lugar, pwede kang umalis para mawala yung tinatawag na kaguluhan dito. Meaning kasi nito parang may kaguluhan sa isang lugar na inaano mo. Kailangan mong umalis para sa pagbabago. Yun. Kagaya dito sa sinasabi sa January, meron na pag-uusbong na darating sa iyo sa mga ambisyon na iniisip mo o passion. Ganon. Para sa iyong karera. At ang March mo naman, sumisimbol ito sa mga skill na nasa iyo na lahat. Magandang opportunity to kasi magandang barato lahat ng iniisip mo, relasyon, pag-ibig o mga trabaho, kalusugan, mga material na bagay, makakakamtan mo dito sa Marso. Ito ang tinatawag na diplomacy, self-confidence, conquest, awareness at dissent. Yan. At pagdating naman ng April, magkakaroon ka ng magandang pag-uusbong sa April. May magandang mangyayari dito. Sumisimbolo ito sa kagandahan at pag-uusbong. Ito ang tinatawag na judgment. O tinatawag din na reveal, in recalling, absolution, imaginary o higher calling. Magkakaroon ka dito ng pagbabago, kagandahan kasi sumisimbolo yung mo sa celebration yung bara message. Then pagdating mo ng may isang mangyayari sa'yo dito na hindi mo inaasahan. May pagbabago na parang sabihin natin na
magkakaroon ng restriction o pacing challenge na tinatawag sa May. Parang meron ditong kokontrol sa'yo, may mag-a-advise na mga gagawin mo tungo sa maling desisyon. Kaya pagdating mo ng May, dapat pag-isipan mo ang mga gagawin mo dito sa May. Then pagdating ng June, magkakaroon ka dito ng magandang kaisipan o strategy planning para sa iyong mga desisyon na gagawin. Maganda to. Tinatawag tong deception, trickery, secretive behavior, o strategy planning nga, o independence. Yun lang ang sinasabi sa'yo sa bara simula January to June. At pagdating naman ng July to December, magkakaroon ka ng katapusan na sinisimbolo to sa iyong mga desisyon sa buhay na masakit na desisyon, pero matatapos mo. Tinatawag tong painful ending, deep wounds, betrayal, loss, crisis, betrayal, acceptance. Yun nga, ganun. Pagdating mo ng July, galing ka sa strategy planning. Ng June, magkakaroon ka ng magandang mangyayari. Kasi parang paghirap to eh. Tinatawag tong The Emperor. Ibig sabihin ito yung authority, leadership, fatherly figure, masculine energy, structure in order. Magiging creativity ka dito o leadership. May pamumunuan ka na mangyayari sa July. Then pagdating mo ng August, may mangyayaring parang kailangan mo ng tulong dito kasi parang may hawak ka dito na ilaw sa madilim sa August. Parang kailangan mong humingi ng tulong dito eh. Tinatawag tong The Hermit. Itong tinatawag na solitude, soul searching, introspection, seeking wisdom, inner guidance. Yun, naghahanap ka nga, di ba? Naghahanap ng mga kaalaman, tulong sa darating na August. Then pagdating naman ng September, marami kang iisipin. Parang na ano dito eh, magkakaroon ka ng stress, depression na mangyayari. Tinatawag to na paghinga. Kunting paghinga muna, yung rest, minsan recovery, temporary retreat, physical, mental healing o physical. Yun nga, magkakaroon ka dito ng pagpapahinga sa darating na September. Then pagdating mo naman ng October, meron ka ditong pinoprotektan or inaalagaan about sa yung mga emotion na kailangan mong alagaan. Minsan sa family din to. Yun. Kasi tinatawag tong Queen of Cups o sumisimbolo sa iyong compassion, empathy, nurturing, care, inner wisdom, relationship, and love. Yun nga. Parang may ano ka dito eh. Aalagaan. Then, pagdating mo naman ng November, magkakaroon ka na isa ulit na pagbabago. Pwedeng ikakasama mo o kabubuti ang mangyayari dito sa November.
Ito ang tinatawag na death. Tinatawag tong ending, change, pagbabago, transformation, transition, rebirth, and renewal. Yun, magkakaroon ka sa November ng pagbabago nga. Minsan ikakabuti o hindi. Hindi natin alam to. Then pagdating mo ng December, parang meron ka ulit na paglalaban dito, didepensahan about to sa iyong ambition, mga karera, mga passion na kailangan mong paglabanan darating na December. Kaya ito ang tinatawag sa mini-message ng Barana, painful ending. Maraming pagsubok na darating, pero matatapos mo. Yun lang ang maan natin sa mga Leo ngayon taon. Mas maganda manalangin tayo kung magkakaroon tayo ng depression, problema sa buhay. Huwag tayong yung makalimot sa Diyos, kasi sila pa rin yung tutulong sa atin kung ano tayo, down na. Yun lang.